Itong old shirt, ito na yung oldest building. Gusto mo mag-bar tayo, bro? Kasi parang sa Amsterdam, wow, what an experience. Wait lang, nagiging lalaki na ako. Hindi magandang pangitain. Ha? Hello guys! Hi guys, what's your name guys? You're enjoying Hi guys, welcome back to the channel. So we're still here in this beautiful city of Amsterdam, here in the Netherlands. Alam niyo, sabi ko, di ba, uuwi lang ako, mag-charge lang ako ng mga gadgets ko. It's a prank, nakatulog ako. So habang sinasaksak ko yung cellphone ko, nakatulog ako, paggising ko 3:30 na. Sabi ko, oh my god, wala lang akong magagawa. So let's explore na sa dito sa Amsterdam. So parang balak ako pumunta dun sa may red light district area kasi there's a red light district dito sa Amsterdam. Actually guys, prostitution is legal dito sa Amsterdam, no. Even yung mga escort services, for as long as you register your business, actually their government is parang very lenient. And yung Dutch kasi, the Dutch people, yung tawag sa mga nakatira dito sa Netherlands, they're actually one of the most open-minded people daw in the world. Actually, the Netherlands is the first ever country that legalized same-sex marriage. So medyo ano talaga sila, no? Medyo open-minded sila. Also marijuana. Marijuana is actually not 100% legal dito sa the Netherlands or sa Amsterdam, no? But wala kasi those parang strict na law that really prohibits it. So merong mga cafe dito where you can just smoke marijuana for as long as you don't do it in public, for as long as you do it in an enclosed space na ikaw lang, or like in a cafe na really ang purpose lang ng cafe na yun is to smoke weed. Like it's actually legal. Like hindi sila super strict. Basta wag ka lang masyadong garapal. So I think yeah, medyo ano nga sila, no. I think they're very open-minded dito sa Netherlands. Even though pupunta tayo sa may red light district, filming is not allowed of course kasi to pay respect also to the workers, we cannot film down on that area. I'm not sure kung hanggang saan lang yung kaya kong ma-film, but we will also visit din naman other places. Maybe mamaya na tayo mag red light mamayang gabi, no. So let's check first our itinerary, see what we can do. Marami ko na sa listahan. Baka ma-mispronounce ko, so I'll just share it to you guys, yung itinerary ko. So first we'll go to the Old Kirk, or the Old Church, actually located dyan sa red light. Then Neo Market or the Diwag. We go to Dam Square and Royal Palace, medyo magkatabi lang yun. Next is Kalverstraat, that's the main shopping street, and Bloemen Market, the only floating market in the world. Itong canals na puntahan na natin kaninang umaga, yung mga canals. And then, ayan, red light district. Maybe tonight. May naaamoy ako na naamoy ako ng weed. Meron bang cafe dito na weed? Medyo may naamoy akong konting weed sa area na to, guys. May mga cafe kasi doon, pero hindi naman siya weed cafe. Yeah. Medyo naamoy ko kasi, diba, I went to Thailand already. And then sa Thailand, marijuana is also legal. So, I kinda know na how it smells. So, medyo may amoy sa area na to. Yan. Just your typical view here in Amsterdam. Marami siyang kanal no every kanto. And guys, may silang mga ref magnet dito. Like, one is 3.99 or mga 4 euros and tatlo is 10. Kita mo, may mga ano nga dito, oh. Ang cute. Bibili na ba ako ng ref magnet? Baka makalimutan ko na namang bumili. Ang cute naman itong Tansan Amsterdam. Guys, no, parang mas maganda mag-picture ng ganitong oras na hindi na masyadong maaraw, no. Mas kalmado na siya. Ayan, cute guys, merong duck store. Hello, ang cute. I want some ducks. Alam mo, dahil kakagising ko lang, diba? Parang gusto ko ulit ng kape. I'm a coffee dependent person. Parang hindi ako masyado nagfa-function ng maayos. Nung dati ko nagtatrabaho pala ako nung nag-office ako. Pag wala akong kape sa umaga, parang hindi ako makapagsimula. Yung katawan ko parang ayaw niya gumana.
Parang ganun din yung nararamdaman ko ngayon. Parang, wait lang. Parang kailangan ko ng parang tulalay sa isang tabi at di mapakali. Kailangan ko ng kape. Kanina kasi nagkape ako, pero matamis kasi yung kape ko kanina, mocha, which is masarap naman. Mocha choco. Parang gusto ko ng kapeng na nilalaban, alam mo yun. Ayan. Pero appreciate naman natin yung architecture ng Amsterdam, no? Iba rin eh, no? Ibang level din sa ganda eh. Kasi may mga bike lang, no? Paano kaya nila malalaman kung nasan yung bike nila? What if parang pare-paras ng itsura? So walang lock, no? Wala bang nagnanakaw ng bike dito? Natutumba-tumba na kasi sa dami nila. Ay, yung iba nakakadena, pero yung karamihan walang kadena. Diba, ang dami nagbabike kahit nasa highway. Ay, ang daming bike dun. Tingnan nyo, parang na siya. Parang yung mga bentahan ng bakal. Ang daming bike, oh. Baka hindi nyo ulit napanood yung last na vlog, no? So, Amsterdam is the bicycle capital of the world. Sobrang daming bike talaga. Parang gusto ko mag-bike one of these days. Saan kaya tayo magre-renta? Parang nakita ko sa hotel, meron silang parentahan ng bike doon. So, siguro magre-rent na lang ako doon sa hostel namin. Hala, may Pull&Bear na naman. Ang laki pa ng Pull&Bear nila, oh. Uniqlo. Minsan lang ako makakita ng Uniqlo. Yan, parang ang sarap lang mag-chill. May mga ganyan lang akong basura. Yun lang medyo comment ko ng slide sa Amsterdam. May mga basura lang ako na nakikita, like sa gilid-gilid ng slide. Pero parang ang saya ang saya magkape-kape dito sa yan, by the canals, no? Kasi sobrang chill lang siya, oh. Parang sarap nga lang lang dito eh. Parang ganda-gandahan ka lang, aura-aura ka lang dito sa may kanal, oh. Ayan, yung medyo napapansin ko lang na isang negative, no, na napapansin ko about Amsterdam. Medyo may mga nakikita akong, sorry. Ay, nagalit si Amsterdam. Muntik na ako matapil ako. Amsterdam joke lang naman, like nagiging honest lang naman. May mga nakikita ako mga basura-basura sa gilid ng kanal or like hindi, ayun lang. Pero hindi naman siya super dirty, no. Pero syempre, hindi ko lang maiwasan ma-compare kasi nanggaling ako sa, for example, Slovenia. Super, alam mo yun, parang doon talaga super linis. So may mga napuntahan kasi akong cities na super linis. So, ayan. Guys, nakarating na tayo sa ating first stop, the Old Church or the Oude Kerk. Yan. Yan yung kanyang structure. Pwede kayong pumasok. Wala, ang cute. Wait lang, ano yan? Parang private cruise. No, ay kung gusto niyo ng private lang, kung nakakaluwag-luwag kayo sa buhay, mag-rent kayo ng parang private, no? Parang family lang sila. May budget. Tapos mag-iinom-inom kayo ng mga wine while nakalibot kayo sa kanal, no? Ang saya. Yan, tapos may mga kalapati-kalapati pang lumilipad. Ang ganda ng vibe, no? Oh. Yan guys, ito front view of the Old Church or the Oude Kerk. Itong Old Church na nakikita natin sa likod, ito daw yung oldest building dito sa Amsterdam. Pero dati daw parang pinakauna. Hi. Pinakauna parang wooden structure lang talaga siya, pero nag-improve na lang, naging ganyan na siya ngayon. Tapos originally tinayo siya kasi very important daw ito sa mga fishermen, mga sailors, and mga merchants. Kasi tinayo ito para sa patron saint na si Saint Nicholas. So si Saint Nicholas, siya yung patron saint ng mga mga fishermen, mga sailor. So baka siya yung patron saint sa mga dagat-dagat, no? Di ba? Usually dati saan ba tayong bansa na para naghuhulog daw sila sa Italy. Yung Trevi Fountain, di ba? Ang Trevi Fountain naghuhulog ng coins. Originally daw kasi naghuhulog sila ng coins before sa dagat. Parang to pave way to the gods of the oceans or mga ganun. Ay, hindi pala, gods pala yun. Joke, mali. mali. Iba pala yun. Pero i-connect ko na lang. total nagkamali ako. Panindigan ko na lang. So sa Italy, meron sila mga gods of the ocean, di ba? Nagbibigay sila ng mga coins, gano'n na parang
please wag give us a safe trip, ganun. So nauso yung mga pa-coins ni Mayor sa Italy. Dito naman sa Amsterdam, it's si Saint Nicholas. Iba pala, hindi pala program. Sa mga santo-santo, di ba sa atin din may mga saint tayo, mga patron saint of ganun. So dito naman sa Amsterdam, si Nicholas, patron saint ni Nicholas. Siguro kapag mayroon silang mga voyage or mangingisda sila, parang Saint Nicholas, gabayan niyo po kami. Ganun. So, dito sila nagdadasal sa church na ito. Nailusot ko ba yung pagkakamali? Mali pala. Ang silver lining, na-realize natin na iba-iba yung parang beliefs ng mga tao sa mundo. Diba? Dito sa, natututunan natin yung kultura at nako-compare natin yung differences. Dito more on sa patron saint. Doon naman sa Italy, sa Trevi Fountain, more on mga goddess of water. No? Love it. At least nako-compare. Galing talaga ng silver light. So yun guys, Oud Kirk. Pwede kaya akong pumasok? Tara, pasok na tayo. Or may bayad. Wala naman siguro kasi church naman to. So yun guys, meron palang entrance fee na 13.9. Sabi mo na lang mga 14 euros, no? Tapos tinanong ko, ano pong makikita doon? Sabi niya, aside sa church, meron silang mga contemporary art exhibits. Ganon. It's a kind of a museum na rin, no? May mga art displays sila doon. Tapos, hindi ako pumasok. Sorry na, hindi ako pumasok. Pero kung gusto nyo, ayan, you can go inside and have a look. Dito na lang ako magpipray sa labas. Pray lang tayo na nakapunta tayo sa Amsterdam. So yun guys, diba ito yung church? Ito na pala yung red light district. Pero, ano pa kasi hapon pa lang, no? Wala pang mga nangyayari dito. Siguro mamayang gabi pa yung mga, makikita nyo yung mga bars na nag-iilaw-ilaw, no? But during the morning, it's a typical, ano lang naman guys, it's a typical street. Pwede kang maglakad-lakad, ganyan. Okay guys, for after the old church, we'll go to our next stop, the New Market. So it's a 4-minute walk lang. Diba, sabi ko sa inyo yung mga ginagawa dito sa Europe, lakad-lakad lang naman talaga. Ang dami naman talagang lakad na gagawin. Pero hindi naman siya super lalayo, yung mga tourist spot, one place to another. You just really have to plan your itinerary to make sure na sunod-sunod yung mga pupuntahan mo. And depende kung saan kayo naka-hotel, pwede nyo namang pagbali-balik ta rin kung anong gusto nyong unahin. No? Depende sa location ng hotel nyo. So yun guys, sa kanto na yan. No? Ayan, nanggaling ako sa kanto na yan. Naglalakad-lakad lang ako pumunta sa next natin na destination dapat. Alam mo ba, na-shocked ako guys. Ayun sa kanto na yan, yung small alley. May mga window siya. Tapos may red na light nga. Tapos every window, may babaeng nakatayo. Tapos ang malala pa doon guys, ang sexy nila. Ang sexy nila guys. Maraming window. Nagulat ako, sabi ko shit. Tapos parang mag-wave sila sa'yo. Tapos parang sabi ko, shucks, parang naging lalaki ako. Ang sexy nila. Tapos naka-bra tsaka naka-panty guys. Tapos parang, ang sexy talaga. Siguro kung straight kayo, baka ma-tempt na kayo. Ayun guys. So ngayon pala, kahit ganitong oras pa lang, meron na. 4:20 pa lang. Merong small alley lang dyan. Oh. Ang saya, gusto ko ulit dumaan. Kasi magaganda sila guys. Siyempre mga European, di ba, magaganda. Tapos mga, wag na tayong dumaan. Baka maihipan ako ng hangin. Malakas pa naman yung hangin. Baka mag-change preference na ako. After Amsterdam, pagbalik ko sa Pilipinas, parang, bro, parang nag-crave ako ng mga gusto mo mag-bar tayo bro, kasi parang sa Amsterdam, wow, what an experience. Pero ang sexy nila, gusto ko namang sabihin, ang gaganda ng katawan nila guys, at ang pretty nila in fairness. But although it's called red light district guys, no, hindi lang, meron daw sila ditong iba-ibang klase ng light, depende sa kung ano ka. If red yung light, for example kanina sa window na mga red yung light, ibig sabihin mga naturally born women. Pero if blue light, meron din tinatawag na blue light daw. Kapag blue light, yun naman yung mga transgender. So depende sa preference mo. Pwede ka daw mamili. Pag nakita mong red light, naturally born women. Pero if gusto mo mga transgender, meron silang blue light. So depende, di ba? Depende sa trip mo sa life. Meron kang options dito. Wala bang mga lala? Day joke. Alam mo, wala yata mga meron din mga escort services dito, pero wala yata yung parang wala silang gano'n. Yung mga babae na nandun talaga sa... Tapos yung window pa nila, yung as in whole body window guys. Tapos parang ang ganda ng lighting nila. Tapos pretty. Matitempt na yung mga lalaki dito. Huwag kayong dadaan doon, baka maubos yung pera nyo. Okay guys, nakarating na tayo sa ating next stop, the New Market Square. So yan. Currently marami na siyang mga cafes, restaurants, ayun doon. No? So
So, ayun. Square nga siya. Para siyang, parang hindi naman square. Parang oval na naman. No? Doon sa Prague Square din yung tawag nila sa rectangle, di ba? Yung sa Wenceslas Square sa Prague, pero rectangle. Dito naman, square din yung tawag nila. Newmarket Square, pero pa-oval, guys. Nalilito na ako sa Europe. Kung anong nila, unit of measure. Alam nyo, kahit nandito na tayo sa Newmarket Square, yung utak ko, nandun pa rin sa mga nakita kong mga... Parang na-curious ako sa mga nakita ko dun ng mga, babae. Kasi ang sexy nila, tsaka magaganda talaga sila. Parang gusto ko bumalik. Wait lang, nagiging lalaki na ako. Hindi magandang pangitain ito, ha? Mag-change tayo. Divert ko yung utak ko kasi parang yung utak ko na iwan dun eh. Sa mga nakita ko dun eh. Dapat yung utak ko transpose. Anong iisipin ko para hindi ako mag-isip ng mga nakita ko? Pagkain. Pero ang ganda talaga no. Guys, babalik lang ako dun ha. Ko lang yung camera ko pag ganito lang para hindi masyadong obvious. Medyo na-curious talaga ako sa mga nakita ko dito. So hindi lang ako magpa-obvious. Dito ba yun? Itatago ko lang sa sleeve ko yung camera ko. Hindi naman natin papakita yung itsura ng mga babae, pero ayan no. Kita niyo ba guys sa gilid? Pero hindi masyadong kita. Ayan, puro lalaki nandito. Ayun, may mga babae dito. Ayan, hindi ko nakikita kasi natatakpan sila ng mga dumadaan na tao. Pero ayan guys. Ayan, nakikita niyo yung mga ilaw. Ayan, mga lalaki. Kita mo yung reaction ng mga lalaki. Na-capture ba ng camera yung mga reaction ng mga lalaki guys? Sabi nila, oh. Ang hirap mag-film guys, but basically ayan yung mga pink light na yan. Nakikita niyo yung mga yan, pink, di ba? Meron. So ayan yung mga red light, may mga babae dyan. Ayan yung mga tindahan ng kinky shops. So, may mga ganun guys. Ang ganda ng DJI kasi hinahawakan ko siya ng paano, nakatutok sa lupa. Pero yung kuha niya, pwedeng ganito. Ayan guys, may silang peep show. Papakita ko sa inyo. Peep show. So kung gusto nyo, oh my god, wag na yung mga inosente nating utak, wag nating lagyan ng char. So yung mga toys sila, siguro tindahan ng mga toys, ganyan. Bars. Erotic outlet, mga ganito. Uy, pumasok si kuya, sana all. Ayokong pumasok. Wala. Yung utak ko hindi na siya pure. Kala mo naman talaga. Nagutom ako sa mga nakita. Meron dito mga kainan guys. Parang gusto kong kumain. Yan o. Walk to walk. May mga churros or parang street food area. Pero parang gusto ko ng walk to walk. Ano ba yan? Noodles. Noodles pala. Parang gusto ko mag noodles. Sige, check muna natin yung mga other options available. Top churros. Ito ano to? Fritos. Frites. Ano yung frites? Fries na may Sprite? Charot. Shawarma. Ganun pala yung spelling ng shawarma. Shawarma. Meat. Shawar. The Mexican food. Ito Mexican food naman. Mga burritos. Steak. Gifts. Carne. Drinks. May Dunkin Donut doon guys. Dunkin Donut. Amsterdam Steakhouse. Parang gusto ko ng steak. Joke. Ay, ito pizza. Italy? Are you Italian? Dito naman fries. House of Fries. So guys, parang sikat din to na pagkain. Puffer. Basta ganyan. Parang malilit na pancake. 9.95. Almost 10 no? 600 pesos na to. Ito rin 9.9. Parang 600 pesos na yung crepe nila. Churros. Ay, malang churros. 16.05 euro. Parang ang sarap nun. Wow. Ano kaya yan? Strawberry na may custard, tas croissant.
Oh, sarap. Parang gusto kong mag-try ng fries, guys. Pasong mamahal, no? Ganyan-ganyan 600 pesos na, oh. 10 euros na yung isang fries. Masasarap kaya yan? Fish and chips. Parmesan. Oh, wow. That's the fries, guys. Huh? Philippines. So you're voted as the best. Voted best number one Poland fries. That's hi. That's your boss? Hi. Yeah, I have a YouTube channel. I'll try your fries. Thank you. So they're voted as the number one best in Holland. Wow. The best one, yeah? Thank you, I'll try it. Okay guys, try na natin yung fries nila doon. Voted as the number one fries in Holland. So Holland is a region in Netherlands, no? Sometimes they interchangeably ginagamit siya. Sometimes Netherlands, sometimes Holland. But Holland actually is just a part of Netherlands. Parang, pero it comprises kasi the large cities ng Netherlands like Amsterdam, Rotterdam. So sometimes kasi parang feeling nila big part kasi ng Netherlands ang Holland. So minsan ginagamit nila Holland. But yeah. Chiring. Wala akong lagay ng camera. Pwedeng dyan ka. Ayun. Perfection. Parang ano siya. Yan. Perfect. Ay, wala akong microphone. Diba? Malakas pala yung hangin. Huwag na natin ilaban. So, in order ko is bacon and cheese. Not the healthiest again, but my God. Super flavorful ng cheese. Diba? Tumatalsip pa nga yung fries eh. Alam mo yung mga cheese ng Bake Mac. Tapos yung bacon a little salty. So, cheesy and salty flavor. That's good. Not the healthiest, pero sarap. So guys, itong medium fries, 11 euros or 660 pesos. Ang mahal, no? Pero malaki naman. Malaki. Marami namang cheese and bacon, pero mahal. 660 pesos. 660 pesos for a fries. I think Amsterdam or Netherlands in general, it's not the cheapest in Europe. Ang mga mura talaga, mga Budapest, yan. Prague, medyo mura din. Netherlands, Amsterdam, medyo on the pricier side siya. Pati yung mga small pancakes kanina, no? Yung mga maliliit lang, 600 pesos na yung ganun. Pero masarap naman. And this is our second to the last country, guys. Joke. So after Netherlands, Belgium, and then we're going back to the Philippines. So, enjoy na natin yung mga pagkain. Para mas malino ko ma-explain yung differences ng Netherlands versus Holland versus Amsterdam. So, the country is Netherlands. Holland is just a region. For example, NCR or Metro Manila, ganun, no? Holland, Metro Manila, Netherlands, yung Philippines, yung country. Holland is like a region. And then, Amsterdam is a city in that region, city within Holland. So for example, Metro Manila, or sabihin mong Makati City, no? Makati City ang Amsterdam. Holland is like NCR. Netherlands is Philippines. Alam nyo ba guys kung saan nanggaling yung word na Amsterdam? Dito kasi itong Amsterdam, it was built beside the river. It's called, ang pangalan ng river, Amstel. So before, ang pangalan talaga ng Amsterdam is Amstelredam. Tapos later on, na bago na lang siya naging Amsterdam na lang siya. Pero it's really a combination of the word Amstel, which is the river, and then dam. Gumawa sila ng dam. Di ba sabi ko ba sa this vlog or sa last vlog, na very low ang land area ng Amsterdam, no? 50% na kanilang land area is below sea level. So nagtusok sila ng mga poles para tumaas yung kanilang ground level, no?
So, dahil nga nagkakaroon ng mga flood before dahil mababa yung kanilang area, nag-isip sila na magtayo ng dam para i-control yung flooding from the Amstel River. Gumawa sila ng dam, so it's called Amstel plus dam, naging Amsterdam. So kaya ko siya nasabi kasi pupunta tayo sa ating next stop, which is the, anong next stop natin? Ang pangalan ng square na yun? Dam Square. Pupunta tayo sa Dam Square, which is very iconic and very important nga dito sa Amsterdam kasi yung pinaka first na dam na ginawa nila dito is located doon sa Dam Square. Tara, just a few minute walk lang naman. Let's walk. Hala, tignan mo itong train na to. Very rainbow. Siguro nahihirapan sila i-pronounce yung word na Amsterdam, or dahil sa English, baka dahil sa influence ng English naging Amsterdam. Ganun na lang na para social. Amsterdam. Kasi Amsterdam. It's a prank. Yung area pala na to, ito na pala yung Dam Square. So kasi bumili ako ng french fries dyan, di ba? Tapos nilakad ko siya, pumunta ako dito. Kinain ko siya dito sa area na to. Tapos na magsisearch na ako nung direction going to Dam Square. Charan! Ito na pala siya. So this is the Dam Square, guys. Oh, di ba? Ang ganda ng mga buildings nila. Very Amsterdam yung vibe. Ano to? Parang ganda rin ito. Or baka ito na yung dam? Saan ba na yung dam? Yun, mga shoppingan naman dito, yung mga Rolex. Ayan, no, ginagamit pa rin nila yung word na Holland. Kaya bang i-zoom? Ito, ayan, Holland. Kung magpupunta rin kayo dito sa Amsterdam, madalas mababasa nyo yung word na Holland. Pero dati kasi ginagamit siya interchangeably no, Netherlands saka Holland. But again, Holland is just a region ng Amsterdam. Ng Netherlands. Ang pangit ko mag-explain. Nalilito na kayo, guys. Sige, pare-paras tayo malito for today's video. So guys, ayon kay Kuyang Google, yung area niyan, andyan daw yung dam. So itong building na yan, no. Maybe yan na ba yung dam or baka sa likod ng building niyan. Tara, lapit nga tayo. Pero pwede bang sabihin na ang ganda ng area na to, no? Ang sarap pag-picture sa area na yan. Oh, dito. Tayo ka dyan. Tapos parang pak. Pak. Amsterdam. No? Ang ganda ng area na yan. I like. Ayan guys, so may mga kalapati din sila dito. Ang lakas makaano, Milan. Parang mas marami pang kalapati dito kaysa sa Milan. Ay, ito yung ano. Di ba merong old church na pinunta natin kanina? Ito naman parang sabi niya, The Nieuwe Kerk. The Nieuwe Kerk. Feeling ko ito naman yung new church nila. Ah, okay. Feeling ko old church, ito yung new church. Ang ganda ng Dam Square, no? So, ito yung sabi ni Google, dito daw banda yung dam, no? So, lalakarin ko sana siya. May isa pang building na maganda rin, oh. Kasi ito yung kanilang new church na sarado nga lang. Ah, itong magandang building guys, shopping mall pala. Oh, may nakasulat itong white. Food and drinks, tas fashion and shopping. Ang pangalan niya is Magna Plaza. Ayun. Magna Plaza. Ang ganda ng building, no? So guys, umihi ako dyan sa may CR. Yung toilet dito sa Europe guys, lagi may bayad ha. So, ang bayad is 1.5 euros, so 90 pesos, di ba? Iihi ka lang guys, 90 pesos. So, every ihi matters. So, bago ka umihi, parang pag-iisipan mo muna, naihi na ba ako or mamaya na ako iihi para isang ihi na lang. Kasi ang mahal lang ano yung babayaran mo eh. Minsan pag walking distance lang yung hotel ko, umuwi na lang ako sa hotel. Sa mga McDo may mga CR din guys, pero may bayad din. Sa Starbucks minsan walang code pero madalas may code. Kailangan mo ng code sa resibo mo bago ka maka-CR sa Starbucks. So every ihi is ano talaga, every ihi matters talaga dito sa Europe. So pag-isipan nyo kung iihi ba kayo or mamaya na. Minsan kasi pag hindi ka umihi tas biglang maihi ka sa walang toilet,
Guys, ito na pala yung Royal Palace na dinadaan-daanan natin kanina. Akala ko nandyan yung Dam Square. So this is the akala ko nandito mismo yung dam. So this is the Royal Palace pala sa Dam Square. Ito yung Dam Square. Doon tayo kumain ng French fries kanina doon sa area na yan. So ito yung Dam Square. Ayan. Pero hindi yata open itong Royal Palace for visitors. Parang may certain time of the year lang. From February to March lang yata pwedeng pumasok yung mga visitors dyan. Tapos dapat yata guided tour. So siguro magbubook kayo ng guided tour para gusto nyo mapasok talaga itong palace na yan. So nalista daw itong palace na to as one of the 8 wonders of the world before. So very important siya na structure dito sa Amsterdam. Ganda nung kaso wala akong picture. Selfie na naman, gano'n na lang. At katabi ng Royal Palace, may nabasa ako, may Madame Tussauds. I know, Madame Tussauds. Pick and Koppenberg. Alam nyo ba yung Madame Tussauds? Dati akala ko Madame Tussauds. Madame Tussauds. Tapos dati merong Klook event na parang guest si Miss Lea Salonga. Salonga, letter Z. Ano yung Jaja Zaragoza? Miss Lea Salonga. Tapos nag-speech siya. Di ba kasi magkakaroon siya ng wax figure na si Miss Lea, ganon. Sabi niya, with the Madame Tussauds. So sabi ko, ala, Tussauds pala yun. Akala ko Tussauds. Madame Tussauds. Madame Tussauds. Madame Tussauds. So meron pala siyang ganon dito, oh. Nandito lang siya sa Dam Square, oh. Royal Palace. And then katabi, kung gusto nyo, you can visit that. Madame Tussauds. At syempre, kung syempre bibisita na lang din kayo sa Madame Tussauds, huwag na kayong mahiyang gamitin ng aking discount code. Pag nag-book kayo sa Klook, gamitin nyo ng aking discount code na Marvin sa Mako Klook. Thank you so much. Okay, after dito sa Dam Square, guys, we will now proceed to our next stop, Kalverstraat. 4-minute walk lang siya. Ayan, dire-diretso lang pala itong area na to. Diretso lang natin yan and that's it. So, Kalverstraat is the main shopping street dito sa Amsterdam, no? So, check natin kung, ay, ito namang wala na lang akong luggage, mamimili na naman ako. Pero alam nyo ba guys, may chika ko, may mga damit akong nawawala. Pero hindi naman feeling ko naman hindi siya ninakaw kasi, parang wala namang parang hindi naman siya ninakaw kasi, yung bag ko never naman siyang, yung position ng luggage ko, lagi lang naman siyang ganon. Feeling ko naiwan ko somewhere sa hostel. May ano ako heat-tech, yung black ko na heat-tech plus yung black ko na t-shirt and then yung isa kong white na t-shirt and then some underwears. Nawawala. Na-realize ko lang siya kaninang umaga. Kanina kasi parang nagtitingin-tingin ako ng mga damit ko. Tapos hinahanap ko yung mga black. Sabi ko, nasaan yung black kong heat-tech? Nasaan yung black kong t-shirt? Wala. Kasi hinalaguhub ko na yung buo kong maleta, pati yung backpack ko. Wala talaga. Sabi ko, shucks, saan ko kaya siya naiwan? Pili ko naiwan ko siya somewhere. So, ayun. Yung mga ano lang naman, mga small damit-damit lang. So, sabi ko, ay, sakto may Uniqlo, guys. Parang ito na yun. Sakto nagkukwento ako. Dumating yung Uniqlo, di ba? Hi, hello. So, sakto, nagkukwento ako na nawawala yung damit ko. Tapos nakita ko, ay, Uniqlo. Parang nagpaparamdam siya. Parang kailangan ko bumili ng black na t-shirt. Kasi favorite ko pa naman yung black ko na t-shirt na yung nawala ko, yung pa naman yung favorite kong black na t-shirt. So yun guys, may mga heat-tech sa Uniqlo. Pag sinabi pa lang ultra warm, ang kaya niyang temperature from -20 to 10, no? -20 degrees to 10 degrees Celsius. Dapat naka ultra warm ka na. Kasi kung hindi siya ultra warm, yung anong tawag sa ano? Wala siya dito yung hindi ultra warm, parang puro ultra warm. Parang gusto kong bumili ng isa pa. Gusto ko yung black kasi nawala yung black eh. So guys, ang mga heat-tech nila dito, 29.9. So mga 30 euros, no? Mga 1.8, no? Medyo mas mahal siya ng konti compared sa ibang bansa. Parang magkano nga ba yun sa iba na mga 1.3, 1.6 lang siya eh. Dito 1.8 guys ang heat-tech na ultra warm sa Amsterdam. Pero parang gusto ko talaga ng heat-tech. So yun guys, nandito nga tayo sa Kalverstraat, no? Yung parang main shopping street nila. Tapos meron dito mga pantalon. Ay, nasa Bershka pala ako guys, sorry. Pumasok ulit ako sa Bershka. Magpapa-shopping na naman tayo. Tingnan nyo.
Lahat ng pantalon nila, 9.99 or 600 pesos lang. Ayun, ang gaganda ng mga pantalon, guys. Diba? Ano ba yung original price niya? Ayan, from 39, tapos nag-discount sila, naging 15, naging 16. Ngayon, naging 10 na lang, oh. Kasi may mga jogger pants sila dito sa Bershka. 600 pesos lang. Although dito kasi sa Europe, uso pa sa kanila yung ganito. Ganito sila manamit dito ng jogger pants. Yung parang, kasi sexy yung mga legs nila, no? So parang ganito. Diba sa Asia kasi sa atin medyo paluwagan na. Mas maluwag, mas uso. So hindi ko masyadong bet yan currently. Pero dati nagsusot naman ako ng mga ganito. Pero ito yung uso sa Europe. But I like this one. Ito yung nakita ko, guys. Look at this. Ito yung nakita kong feeling ko bet ko. Diba? Yung parang ganyang tela. Papakita ko sa inyo ng mas maayos. Yung parang ganito. Charan! Diba? Ang ganda. 600 lang ba ito? Parang hindi siya 600. But 17 yung nakalagay dito. Magkano yung 17? Pero may nakasulat kasi dito. All for... itong part yata. Ito 19. Ito yung 10. Hindi ako sure. Pero parang bet ko to, guys. Na pantalon, no? Kasi pwede siyang formal, pwedeng casual. So magagamit ko siya sa mga events. Especially ngayon, guys, may mga pagdating ko sa Philippines, meron agad ako attend na event. Like kakagaling lang natin from flight. 3 ako dadating, pagka 4 meron akong event, February 4. So I need to go to an event. May nag-invite sa atin. So kailangan ko ng formal pa naman yung theme. Ito din, parang medyo bet ko din siya kasi. Ito 9 lang. Ito yung 600 lang talaga o 9.90. Kasi parang pwede siyang formal. Pwede rin siyang... Gusto ko yung medyo ganito eh. Yung komportable lang siya suotin. Bili na ba natin yan? 600 pesos. Ito pa yung mga iba nilang pantalon. Akala mo talaga may luggage tayo. Pero ito talaga yung bet ko, yung ganyan. Ito mga jogger pants. Ay, ang ganda rin nito, oh. 9 lang din, oh. 600 pesos lang. Kasi medyo pa sexy kasi. Ay, ang liit. Hindi yung kakasya sa akin. Ay, maganda rin to. Kaso pa sexy talaga yung last one. Pabaston. Pero maganda rin to. Ang mura ng mga sapatos, guys. 19, 20. So, magkano lang yun? 1, 2? Ito nga, 12 lang mo. So, 700 plus lang, guys. Yung sintas na malalaki. Aesthetic, no? Sa mga bagets, bagay ito sa mga bagets. Guys, meron pa sila nakasale. 1.8 lang. Diba ito yung pangarap ko, yung may ganyan. Tapos yung parang leather yung dito. 1,800 lang. Wala talaga akong ang kapal kasi. Ano, ito rin, 1.8 lang. Ang ganda rin ito, oh. Kaso wala talaga akong masyadong makapal. Ito kasing mga short, mga pantalon, matutupi ko lang yan sa luggage, masisingit-singit ko lang yan kahit hindi nakasya. Pero yung mga ganito kakakapal, hala, wait lang, pangarap ko talaga. Bershka. 1.8 lang ito, guys. Kaso ang laki, extra large pala, XL. Ayan, oh, kung yung size nyo XL, guys, 1.8 lang to, perfect sa inyo. Pangarap ko to. 1.8 lang siya dito. Oh my gosh. Merong mga 600 lang, 9.99. 600 lang yung area net. Huy, parang ang mura naman. Ito sikat to eh. Dito sikat to sa Europe yung ganitong jacket. 600 lang siya. Yung mga leather jacket, 600 pesos. Guys, pag nagpunta kayo dito, 39 pala. It's a prank ba to or what? Di ko alam kung ito or feeling ko ayun yung tamang price nun. 9.99. Kasi nandyan sila sa ganito. Hala. Hindi lang talaga kakasya sa luggage ko. Oh my god. Ang gaganda nito. Parang masyado palang malaki, no? Not sure, pero parang feeling ko masyadong malaki. Parang ito pa yung nabili ko, guys. Parang ito yung babagay lang sa akin. Ang lalaki ng medium nila eh. Ito parang okay to. 600 pesos lang.
Guys, ito pa yung bibilin ko, yung brown. Nakakala ko malaki. Yung pala yung mas fit sa akin. Yung medium kasi nila dito, parang ibang size. No? Parang ang lalaki kasi nilang tao. No? Malalaki kasi yung tao nila. So yung medium nila. Medium kasi yung size ko lagi pag sa Japan or sa Asia. No? Medium ang binibili ko. Pero dito pala sa Europe, medyo malalaki. Yung medium nila. Malaki yung medium. So, wala na kasing small eh. Naka-sale na lang kasi ito. Hindi ba naka-sale siya na 600 pesos na lang. Wala nang small eh. Medium na lang yung mga pinaka-lowest. Masyadong mahaba. Parang hindi bagay sa akin. Masyadong okay sa laki. Na jacket, ayun guys. Gusto ko talaga yun. Nung finit ko, okay rin sa akin yung size ng medium. Pero cannot be borrow na talaga yung luggage ko guys. As in, kahit anong dasal yung gawin ko, hindi na talaga sila magkakasya. Gustuhin ko mang bumili ng ang kapal kasi. Pero ang ganda kasi niyan. Yan. Uso siya dito. Marami ako nakikita na nakaganito. Yung parang waterproof. Ay, parang kapote. Kapoteng winter jacket. Oh my god guys. Ang mura. 7.99. 400 lang. 480. Basta wala pang 500 pesos. Uso to eh. Kasi hindi ko masyadong bet yung kulay. Pero gusto ko sana yung ganyang design, no? Mapo-pull off ko ba yung ganitong kulay? Baka hindi bagay sa akin. Pero ang ganda. Ang mura. Sige, try natin. Isusukat ko medium. May medium pa sila. Is itong white t-shirt na Bershka. 4 euros lang. 3.99. Sko 2.8. Mas mahal pa yung kinain nating waffle kaninang umaga, diba? Bumili ka na sana ng ilang damit dun sa kinain na waffle. Hindi joke. Ito guys, yung mahabang mga jacket. Yung parang hanggang tuhod mo na para hindi ka masyadong lamigin. 29 euros lang. Ay, 30 lang ha. Totoo ba yan or it's a prank? Ito yung presyo niya. Oo nga, 39. 29 dun. Pero sabi niya all for eh. All for 29 eh. So baka 29 na lang yan, no? Diyos ko, 1.8 lang to. Pwede bang bilhin ko to? 1.8 lang, ang ganda. Dapat kasi hindi pala ako masyado nagdala ng maraming winter clothes. No? Dapat yung iba dito na ako bumili. Wala talaga akong luggage space. Mura. Guys, sobrang ganda. 29 lang, 30 euros lang ati. 1,800 lang. Bibilhin ko talaga siya. Sobrang ganda. Gandang ganda ako. Yung mahaba siya. Oh. Ay. Magdadasal na lang ako. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin sa luggage ko. Basta bibilihin ko siya kasi ang ganda at ang mura. I can't miss the opportunity. May pa-hood pa guys. Dapat nagamit ko ito sa Switzerland. No? Guys, ayoko na. Parang gusto ko rin itong 1.8 lang din to. 1,800 pesos lang. Imagine dati siyang 70 euros. Tapos naging 30 na lang. Ay, Diyos ko Lord. Paano ko magkakasya dito sa luggage ko? Ang ganda. Ang ganda. Dapat sinod ko to nung mga first days ko sa Europe. Itong yellow guys. Pero ba? Bibiling ko ba? Parang hindi bagay masyado sa akin. Ano? Mabibigyan ko ba ng justice o parang hindi, no? Bagay ba sa akin to? Pang beach, no? Pwede rin pang beach. Hindi bagay. Bagay ba? So guys, self-service dito. Ilalagay mo lang siya dito kahit magulo yung pagkalagay ko. Na-identify niya kung ano yung mga binili mo. Ang galing. Ang mura na talaga. 30 nga lang. 30 euros, 7 euros, 20 euros. Ba't naging 22? Tama ba yan? 20? Tapos magbabayad ka lang ng card. Paano ko tatanggalin dito? Single. Completely self-service talaga. Tapos hindi daw matatanggal yung, di ba meron tong saan na nga ba yun? Parang mga magnet. Hanggat hindi ka nagbabayad, hindi daw ma-remove ito. Yan, nagbayad mo na ako using my card, tapos kayo magtatanggal dito.
Ay, pala. So wala pa rin lusot, no? Hindi ka makakapag ano pa rin, makakapandaya. Kasi hindi mo matatanggal ito. So yun guys, I created another problem. Hindi ko na nga alam kung paano pagkakasyahin. Parang every time nagpapak ako ng maleta ko, nagdadasal na lang ako na kumasya kayo please. Tas ngayon, bahala na. Let's cross the bridge when we get there. Di ko alam kung paano ko sila pagkakasyahin, I swear. But ang nabili ko yung dalawang jacket. Yung isang white na maganda-ganda and then yung isang mahaba din. Tapos isang pantalon and then yung yellow na parang waffle t-shirt. So lahat yun umabot ng 89 euros or 5,300 pesos. Ayoko na pumasok, may mga Zara pa dito, Mango. Wag na tayo. Ayoko na. Enough of this Europe shopping. Parang madami na. Dapat pala hindi ko masyadong dinala yung mga jacket ko sa Pilipinas na para makapag-shop ako ng, kasi ang mura. Imagine ang gaganda ng jacket. Tapos 1,800 pesos. I mean, saan ka makakahanap ng 1,300 na ganun kaganda? Diba? Tsaka magagamit ko talaga siya next autumn, next winter. Ngayon, gagamitin ko na bukas. Diba? Para ma-ROI ko na siya this year. Tapos, oo, sige, gagamitin ko na to bukas. Para sulit na sulit. Pero ang ganda kasi talaga. Ang problema ko ngayon, paano sa bala na? Ayoko mo nang problemahin yung hindi wala pa naman. Saka ka na problemahin pag na-encounter na natin kapag nag-ano na tayo ng bag. Iniisip ko kasi Amsterdam is second to the last country na. So after nito, Belgium and then uuwi na naman ako. So wala na naman masyadong travel na gagawin. So kahit marami akong dala, parang titiisin ko na lang. Ang problema, baka mag-over ako sa luggage ko. But bahala na. Let's cross the bridge when we get there. Ayun guys, meron ding Zara dito pero ayoko na talaga. Ayoko nang pumasok. Hindi ko napipigilan yung temptation guys kasi ang mura talaga. Alam mo yun? Hindi ko mapigilan. So lalayuan ko na lang. Ayoko nang pumasok. Pero pag magpunta kayo dito mura din pala dito sa shopping sa Amsterdam guys. Yung nila. Yan, Bershka. Alam mo Bershka no? Ang mura sa Bershka. Sa Budapest, Zara yung mga nabili natin no. Dito sa Amsterdam, Bershka. Tapos sa Prague, di ba nag-shopping din tayo? Pero sa Prague, more on mga bags naman yung binili natin, no? Kung saan-saan. Pero tama na. Hi, hello. Do you wanna say hi? I want to say hello. Hello guys. Hi, guys. What's your name, guys? You enjoying Amsterdam? What? You are enjoying Amsterdam? Yeah, I enjoy so. My name is Gabriel. Gabriel, and you're? Mika. You're from Amsterdam? Yes. Nice to meet you guys. I'm from the Philippines. Philippines. Oh, I love it. You love it? What's it called? Station. Oh no. What? Oh no, never mind. Right. Have a good day. Yeah, nice. Alright, you too. Thank you. Lord yung joke Lord. Baby boy, no? Hinawakan niya pa ako dito sa nako, hindi ko lalaban itong damit ko na to. From Amsterdam to the Philippines up to next year pa. Walang maglalabas sa damit na to ha. Hinawakan niya ko niya. Hawakan ko rin siya. Baby boy. Ating landi. Ang gwapo. Ang gwapo guys. Baby boy. Wait lang naman. Ay, dito na naman. Meron na naman mga bago. Baka isipin nila na sila ba yun? Hindi pala. Tapos sila pala yun. Yung iya ako sa ginawa ko. Tapos sila pala yung bumalik dito. Natulalan. Parang siya yung highlight ko for today. No? Maganda yung Amsterdam guys, no? Pero mas maganda yung mahawakan ka ng baby boy. Ang cute na, Lord. Tsaka approachable yan. Naglalakad pala ako dito, nakasmile na siya. Kaya sabi ko, di wanna say hi? Kasi parang naglalakad pala ako, nakasmile na siya. Tapos, alam mo yung nag-glow yung smile niya. Ako parang, dapat pa, slow mo. Babalik ako. Guys, if ever lang na magkaroon ako ng future jowa, wag na kayo magugulat na ang pangalan niya, Gabriel. Uy, my future jowa, Mr. Gabriel. Bagay pa naman no, Marvin Gabriel. Bagay na bagay. Pag ikakasal kami, ano kayang title, no? Di ba pag may mga wedding, merong mga parang slogan or mga tagline na Gab.
nabingwit ni Gab si Marv. Ganun. Pangit. Yung mga ganun na yung ano nga ba yung magaganda? Wala akong maisip guys. Guys, comment down below kayo ha. Comment down below kung anong magandang parang tagline ng pag ikakasal na kami ni Gab. Manifesting. Comment down below guys kung anong magandang title na. Wala akong maisip ngayon eh. Mga ganun lang. Gab. Gabing kasama ni Marv. Ayun guys, may Pop Mart din pala dito. So kung mahilig kayo mag-collect ng mga ganyan, go nyo na yan. Pop Mart, oh. Ay, dito ako kanina kumain. Ba't di ko napansin yung Pop Mart kaninang umaga? Diyan tayo kumain ng mahal na waffles sa Stroop Waffles. Ayun guys, bumili na ako ng isa pang heat tech kasi nawawala talaga yung mga heat tech ko. Hindi ko alam kung saan ko sila naiwan. Nawala ko yata sa hostel somewhere. Hindi ko alam kung saan. Kumaalala. So kailangan ko lang ng isang heat tech kasi medyo nawala yung iba kong heat tech. So I need more. So yun guys, iniwan ko lang sa hostel yung mga pinabili nating mga damit. Tapos babalik lang ako dito sa Red Light District para mas makita natin siya ng gabi. Or di ko alam kung na-enjoy ko ba yung mga nakita ko kaninang mga babae or nalilito na ako yung mga nakita ko bang babae or si Gabriel. Ang hirap. Yung puso ko kasi sinasabi niya si Gabriel. Pero yung utak ko naman sinasabi niya si Gabriel talaga. It's a prank. Akala nyo naman. Guys, si Gabriel pa din. Yung number 1 today. Okay? Huwag tayong... Sige na. Hindi ako masyadong magsasalita pag nasa Red Light District ha. Kasi nga, bawal ang camera dun eh. Kumbaga, discreet lang tayo magka-camera kung anong mga kaya nating mag-camera ha. Guys, ito na. Malapit na tayo sa Red Light District ha. Huwag kayong maingay ha. Kasi tonight, we will discover or we will uncover what the Red Light District here in Amsterdam entails. Parang mali. We will discover what the secret of the Red Light District. Okay, we are walking na. So guys, that's the Red Light District. Pero actually, basically, maraming tao like lalaki, babae. Parang naging tourist spot na siya, no? Tapos nakita ko dito merong Museum of Prostitution. Hindi lang masyadong kita, pero itong nakasulat dyan, Red Light Secrets Museum of Prostitution. So you can go inside, parang may museum dyan. And then, on this area, marami dyang mga live show kung gusto niyo ng mga live action at manood kayo sa area na yan. And dito sa area naman na to, makikita niyo may mga babae. May makikita nila tayo. Pero may mga babae dun. Ayun. So guys, basically kaya siya tinawag na Red Light District, no? Kasi marami itong mga red lights, no? Tapos may mga mirrors dyan. Sa loob ng mirror na yan, marami mga girls dyan. Also on this side. So parang magsha-shopping ka ng girl, if you know what I mean. Ay, may mga red light. Diba? Pero it becomes a touristy spot na rin, no? Marami na rin taong naglalakad. Babae, lalaki, any age, matanda, bata. Ay, wala namang bata. But hindi ganun katanda na lang, ganun. So guys, parang ganyan, no? Kita nyo, mayroong mga wait lang, may mga dabada. Pero ayan, may mga windows dyan, tapos may mga girls. Huwag ka na i-zoom, baka masyadong makita yung mukha nila. Pero ayan, may mga girls dyan sa bawat red light na windows. Basically guys, that's the Red Light District, no? Sorry, hindi kasi ako masyadong makapag-film doon kasi it's a Red Light District nga. Wala namang nagbe-video doon. But for me, I think it's more of a tourist spot na people are just really curious na ang pupunta dyan, mga lalaki, babae, may mga matanda pa nga. Parang it's more of people are curious. Ano bang meron sa Red Light District? So, ang daming tao, no? Parang hindi naman siya intimidating. For me, hindi siya intimidating na, ala, baka nakakatakot dumaan. Hindi. Kasi it's more of, people are just having fun. Parang tumitingin-tingin yung mga lalaki. Tapos, even mga babae, tumitingin sa kapwa babae. No? Tapos parang curious ka. Ganun, curious ka sa nangyayari. So, hindi siya intimidating for me. But, may mga nakikita ko na, as in, may mga tao talaga na nandun to parang to shop for girls. Parang ganun eh. Parang pipili ka ng mga girls na nandun sa bintana. Tapos minsan kakatok yung mga lalaki and then mag-uusap sila if magkakasundo siguro sila sa presyo, then goods. Pero pag hindi, may nakikita ko ng mga lalaki na parang umaayaw. Siguro hindi sila kakasundo sa presyo, parang ganun. But yeah, I think prostitution nga dito sa Amsterdam is legal nga kasi itong mga businesses nila is registered talaga. Kaya lantaran eh. Alam mo, lantaran na sa kalsada kasi yung mga girls na sexy and hot and beautiful. Ang name ng Red Light District, guys, is De Wallen. From the word wall, the Wallen. So you can interpret that
that into two. Pwedeng wallen, meaning kasi kung makikita nyo may wall kasi na pag ganun, no? na nandun yung red light district. So you can interpret this as yung wall, tas nasa gitna yung red light district, kaya the wallen. Or could it be yung word na wall is like an idiom for sex, or parang ganun, no? Prostitution or something like that. Parang you can interpret that into two, like either yung literal na wall or figuratively wallen. Tapos parang normal na lang, no? As in parang very casual lang na a lot of people walk by and then may mga girls doon. Parang ano siya talaga? Parang legal talaga siya, no? And then parang dito lang daw sa Amsterdam meron yung Museum of Prostitution. Kung hindi lang makita kanina yung sulat. Pero meron nga dito parang Museum of Prostitution. So, kasi sobrang dami din ng museum sa Netherlands, di ba? Parang sila yung pinakamadaming museum. So kahit anong museum na lang maisip nila, magtatayo sila. So merong Museum of Prostitution. Parang doon na malalaman mo yung history ng paano ba nagsimula yung prostitution dito. And yung may isa daw yatang parang prostitute na pinatay. So parang may mga unresolved cases of Annie something ganon. So you can, if you're into museum and if you want to learn more about the history of prostitution here in Amsterdam, you might want to consider visiting those museums, no? So yun guys, I think that's it for today, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-explore sa Red Light District, sa pagbibili po sa shopping, at parang yung pinaka-highlight ko today, si Gabriel, guys. Pag nakasalubong ko rin siya, sasabihin ko, Gabriel, ako si Gabriela Silang, ipaglalaban kita. Matapang akong tao. No? Sana kaya yun siya? But anyway guys, maraming salamat sa pagsama sa akin today. Bukas nandito pa rin tayo sa Amsterdam, guys. Hindi pa tayo uuwi dito sa Amsterdam. We will still explore Amsterdam, and baka magkaroon tayo ng mga day trips outside of Amsterdam, no? So yun lang, maraming salamat. I'm just back here sa square, sa Dam Square. Ayan, magkatabi lang yan guys. Red Light District, Dam Square, the Royal Palace, Madame Tussauds. Meron dito Ripley's, nakita ko Ripley's, believe it or not, parang museum din siya if you want. And then ayan, mga kainan dyan, shopping. Actually nandito lang siya sa area na to. Parang feeling ko ito yung pinaka main na area sa Dam Square, no? So maraming salamat guys, and I'll see you again on the next one. Byeers! Hello guys! Hi guys, what's your name guys? You enjoying Amsterdam? Gusto mo mag-bar tayo bro? Kasi parang sa Amsterdam, wow, what an experience.